Disclaimer lang, hindi ako insurance agent or financial advisor. Policy owner lang din ako. Hindi ako affiliated sa Sun Life. Hindi ko pinopromote itong insurance company. Ayun kasi ang kinuha ko na BUL nung 20 years old ako. Gusto ko lang i-share yung benefits ng BUL. Thank you po. Worth it ba ang BUL insurance? Yes, worth it ang BUL. Kakatapos ko lang magbayad ng huling premium ko sa Sun Life nung February this year. Ano ba mga advantages or benefits ng BUL? Una, yung forced savings. Dahil nga magbabayad ka ng premium mo quarterly or yearly. That benefit, investment, ayun yung pinili mo mutual fund sa BUL mo. Tapos ito naman yung total cost ng buong duration ng policy. 162,402. I-explain ko 'to sa next slide kung paano ko nakuha ito. Bale lalabas 2,706 per year or 225 per month. Covered na 'to until 80 years old. Yung computation nito, next slide na lang. Bale yung policy, 1,000,000 ang death benefit ko. Itong 2,300,002, explain ko 'to mamaya next slide kung bakit napaka-specific nung amount na ito. Bale ang total na puwede mo makuha in the future is 3,302,000. Computation, pakita ko lang yung aking policy, tsaka magkano ang binabayaran kong premium. Ito pala yung kinuha kong policy, Sun MaxiLink Prime. Bale ang face amount ko is 500,000. Yun nga 'pag nag-log out na ako dito sa mundong 'to, bale 200% ang face amount, so 1,000,000 nga yung total benefits. Tas ito naman, rider na additional benefits, yung accidental logout is ano naman 500,000, so yung face amount yan. Before ako 71 ito yung additional benefits. Itong total disability hindi ko gets, kung babalik lang ba yung lahat ng binayaran mong premium, ayun yung ibibigay sa'yo kapag na-disable ka, total disable. Yun lang, tapos February ako kumuha nung 2015, February 3. Tapos ang binabayaran ko yearly 25,975 pero ang pinili ko is quarterly, itong 6,493.75. Yun nga, nasabi ko nga na tapos na ako magbayad, 10 years ko na 'tong 2025, charges nila pare-parehas naman. Pakita ko naman yung admin charges, eto. Bale February yung huli kong bayad. So ito na yung mga succeeding na binabawas sa'kin, 154.42 na lang monthly. So assume na lang natin na ganito ang babawas in the future. Ito pala yung wini-draw ko nung August, 190,000 dun sa mismong BUL fund ko, yung mismong mutual fund. Yun lang, pakitandaan na lang 'tong 154, 190,000 tsaka itong aking annual premium. Next slide naman, ito na yung pinaka-computation nung nakuha natin nung una, pinakita ko. Bale ito yung aking premium, 25,975 times 10 years to pay. Bale ang lalabas is 259,750. Total premium payment siya. Tapos ito naman yung charges na i-a-assume na lang natin na ganito lang lagi, na hindi na siya tataas. So yung sa ₱154 times 12 times 50 years, bale 92,652. Admin charges until 80 years, bale 259,750 plus 92,652 equals 352,402. Ito yung total na binayaran out of pocket sa BUL Sun Life for the next 60 years. Pero dahil maganda yung pinili kong fund, naka-withdraw ko ng 190,000. Ito yung after ko mag-matured na 10 years. As next naman yung computation, 352,402 yung total ng binayaran natin. Tapos yung nakuha nating pera sa BUL fund. So ang matitira na lang na parang binayaran is 162,402. Ito yung pinakita ko dun sa unang slide na computation, dito natin kinuha yun. So, sa 162,402,
simula ako kumuha nung 20 years old tapos, i-assume na lang natin na matibay-tibay yung lahi ko na umabot ako ng 80 years old. Bale ang babayaran ko ay 2,706 per year tapos 225 per month. Basta hindi magbabago 'tong admin charges in the next 50 years pero di ko sure kasi ano 'yan, for profit company 'yan, tataas at tataas pa rin 'yan dahil sa inflation. Pero i-assume na lang natin na ganito. Tapos ito next slide na tayo. Summary, yung real cost nga na out of pocket natin na binigay sa policy ko sa Sun Life is 162,402. Ta's yung death logout benefit ko is 1,000,000. Tapos ito na yung real benefit talaga na manggagaling Sun Life, 837,598 in the future, yung after 80. Malaki na rin kaso yun nga lang, for the next 50 years, wala na 'tong, masyadong value kasi nga dahil sa inflation. Di natin alam kung magkano na lang buying power nito. Baka worth 200,000 na lang in the future kung magkataon yung buying power niya. Tapos next slide naman, ito naman yung kanina na bakit umabot ng 2,000,000 yun. Ito naman yun, bale yung 190,000 na wini-draw ko sa BUL fund na hindi mo siya gagastusin sa ibang bagay. I-invest natin siya sa, ito na lang sa pinakamadaling investment, yung Pag-ibig MP2 Savings. Bale kinuha ko na lang yung pinakamababa na average. So, ginawa na lang natin 5%. Ito yung 190,000 galing sa BUL. Bale i-invest natin simula kunyari ngayon 2025 until 2075, 50 years with 5% dividend rate. Compounding natin siya i-invest. Ito. Hindi lang 'to, marami pang investment, bale kung ano lang yung pinaka-safest, ito lang yung sample na gagamitin. Pero kung may alam ka na mas mataas na investment type ng para mas mabilis siya lumaki in the future, para malabanan lang yung inflation rate na hindi mawala yung value nung pera na puwedeng magamit ng pamilya mo in the future kung yun nga mag-log out ka dito sa mundong 'to. Ta's punta na tayo dito sa compounding, interest calculator. Ano 'to website, yung link, lagay ko na lang sa description. Puwede niyo din 'tong gamitin para in the future kung may plano kayong pag-investan, kung magkano ang gusto niyong retirement fund na pag-ipunan, dito niyo puwedeng gamitin para meron kayong idea kung gaano katagal yung ma-achieve niyo yung retirement fund. Dito yon sa website na 'to, Compounding Interest Calculator. Bale initial lang natin nilagay na 190,000. Wala na tayong idadagdag dito. Ito na iba pa na monthly or yearly na fix na 190,000 lang. Tapos yung tutubuin niya yearly, ire-reinvest lang ulit katulad nung ginagawa dito sa MP2. Puwede mo siyang kunin or puwede mo i-reinvest ulit para dumagdag dun sa nauna mong investment. So ito yung computation niya. Ito yung trajectory niya 50 years in the future. So pataas siya, ang palaki ng palaki, na wala kang gagastusin dito, Talagang ang trabaho lang talaga nito kapag may nangyari sa'yo or nag-log out ka na dito sa mundo, ito yung maiiwan mo sa family mo. Pero 80 years ka na yung may pamilya na rin siguro mga anak mo nun, Siguro yung kung umabot ka ng 80 pang maintenance mo na lang siguro yun, pang-hospital parang gano'n 'pag nakuha mo 'to, pandagdag ba. So yan, umabot siya ng total value ng ito na yung final computation natin. Kung makukuha natin 'yan, eto, kung gusto niyong kunin in the future, 'pag 80 na, puwede niyong kunin na 'to. Tas ito naman kapag, yun nga yung 'pag nag-log out ka na. Pero ang total na makukuha mo in the future is 3,302,682. Ito naman, safe naman na 'to in the future. Mayroon na 'tong madaling salita ay may kuwenta 'tong pera na 'to in the future na puwede natin magamit. Protection din 'yan sa pagbabayad natin sa ospital, mga ganyan. Yun lang siguro na-explain ko naman na lahat. Maraming salamat. Comment lang kayo na suggestion or question niyo about sa BUL. Thank you. Bye.